Pasensya na po kayo, wala po si Pastor. So ngayong umaga, sa Romans chapter 10, mula verse 1, babasahin ko po. Romans chapter 10, mula verse 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila, upang sila ay ligtas, sapagkat sila ay pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, dapat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil doon. Datapwat sinasabi ng katwiran ayon sa pananampalataya ang ganito: huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit sa makatwid bagay upang ibaba si Kristo? O sino ang mananaog sa kalalim-laliman sa makatwid bagay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay? Datapwat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso, sa makatwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. So hanggang verse 11 po yung binasa po natin. Alam niyo po, habang tayo po ay nabubuhay, marami po tayong mga kaisipan na dumarating po sa atin. At kasama nun, yung katwiran na meron po tayo. Kaya yung sariling katwiran po natin, kung meron po tayong sariling katwiran, yung katwiran, siya po yung nagbibigay ng, di ba, pagsara ng puso natin. Yung katwiran, nagbibigay din ng para tayo po ay magtampo. Katwiran, ito rin yung parang nagpapatisod sa atin. Kaya kasama ng sariling katwiran po natin. Siyempre, about sa katwiran, parang, di ba merong programa, yung may programa sa TV, yung T3, yung Tulfo Brothers. Diba, sinasabi doon, kung may katwiran, ipaglaban mo. Tama po ba? Pero yung T3 na yun, yung programa, wala na po ngayon eh. Kaya sa mga manonood, kaya pag pinapanood nila ito, sila din napapasang-ayon dahil yung nagre-reklamo, meron siyang katwiran. Kaya gusto niyang ipaglaban. Kaya mayroong programa na gustong tumulong sa mga taong mayroong reklamo, mayroong katwiran. Kung sila ay nasa tama, ipaglalaban po nila yun. Kaya sa atin din, dahil inisip natin na mukhang tayo ay tama, meron tayong katwiran na gusto natin ito ipaglaban. So, anyway, kagaya po ng nabanggit ni Elder kanina, yung MC, tayo po ngayon ay, di ba, sa paggawa ng props o para sa Christmas kantata. Ito ay malapit na yung launching. Tapos, sa pamamagitan din ng Christmas kantata, di ba, marami pong mga tao ang pwedeng manood. Tapos yung mga tao rin habang sila ay nanonood, sila din natatouch sa puso po nila. Tapos sila din minsan napapaluha.
Kaya kung nakikita natin itong mga senaryo na ito, di ba sa puso po natin ay masaya. Ibig sabihin, sa pagitan ng Christmas cantata, may mga tao na sila ay nagiging masaya, nagbubukas ang puso, tapos natatouch, tapos nagkakaroon ng puso na, tapos pinapakilala yung IYF, tapos yung Lincoln. Tapos may mga tao rin na gusto nilang i-enroll yung mga anak nila sa loob ng Lincoln School. Kaya ito yung parang advantage o parang benefit o parang gabay ng Diyos para sa paggawa ng Christmas cantata o di ba pagpunta ng mga gumaganap sa ibang lugar. So dahil dito, may mga nako-connect din pagkatapos nilang mapanood. Tapos bandang uli, yung lingkod ng Diyos, sila po ay nangangaral ng gospel. Bandang uli, naliligtas. Tapos nalalakip sa loob ng iglesia. Pero alam niyo, sa akin din, siyempre, bawat isa po sa atin may kanya-kanya pong trabaho. Sa mga estudyante, sila nag-aaral. Sa mga youth, meron silang kanya-kanyang trabaho. So sila po ay nagiging busy sa araw-araw nila. Tapos dito rin sa loob ng church, may kanya-kanyang trabaho. Kami rin po ay nagiging busy araw-araw. Sa akin naman, parang ito na po yung naging linya ng buhay ko habang nasa loob ng church. Yung paggawa o sa construction. Minsan, dahil sa biyaya ng Diyos, ako rin po ay na-invite o pinapupunta sa ibang bansa para sa construction. Tapos sila din nagre-request na gumawa ng cantata props. So, dahil doon, ito rin po ay malaking biyaya para sa akin. Pero may isang parang malaking pagkakaiba. Pag ikaw ay nasa ibang bansa, tapos nasa sarili mong bansa ka na nagtatrabaho, parang malaki yung difference. Kasi yung halimbawa sa akin, pagpunta ko sa ibang bansa, meron lang po akong 14 days o 2 weeks na pag-i-stay doon. Kaya ibig sabihin, within 14 days na libre visa, kailangan magawa lahat ng props. Unlike dito sa bansa natin. So, parang naging pa-easy-easy na lang. Tapos, mas maraming time na mag-isip ko ano yung gagawin. Kaya parang walang pag-aalala. Pero sa pagdating sa ibang bansa, kailangan tapusin bago bumalik ng Pilipinas. Kaya pag nasa ibang bansa ako, parang minsan din ako ay na-stress kasi yung katawan din pagod. Tapos yung pag-iisip din kung paano gagawin. Tapos kung paano magiging matibay para sa matibay tapos mura. Yung mga ganong parang plano. Pero dito sa atin, naging komportable po ako. Pero isang bagay din yung parang naging, hindi naman talagang totally kabigatan para sa akin. Dahil naniniwala naman po ako na yung Diyos ay kikilos para sa paggawa ng props. Siyempre, hindi naman po makagawa ng props kung walang mga materyales, tama po ba? Tapos, ibig sabihin, kailangan din ng financial. So, dahil doon, napaisip ako, tapos kasama ng isang brother, kung walang materyales, mahirap gawin yung props o yung bagay. Pero kung merong financial na, bilhin na lahat ng mga materyales na nakahanda at doon ay gagawin na lang. Kaya nagpapasalamat din po kami na may mga nagbibigay. At nagpapasalamat pa rin po kami sa mga taong may puso na gustong tumulong para sa ganitong project na to. Dahil yung project po na ito ay hindi rin po basta-basta kasi ibig sabihin, yung mga tao rin, nandito rin po yung
pag nagbukas po ang puso nila, pwede po silang maligtas. Kaya sana po tayo po ay magkaroon ng puso sa ganitong puntos. Kaya kagaya po ng nabanggit ko po kanina, yung tao ay nabubuhay ayon sa kanyang sariling katwiran. Tapos, di ba, tayo po ay humaharap sa mga problema, humaharap sa mga gawain ng iglesia. So, mayroong mga katwiran na meron akong narinig na katatapos lang ng gawain, tapos meron na naman ganito. Kaya ibig sabihin, nagiging burden sa kanila. Kaya ibig sabihin, nagiging katwiran sa puso nila yung ganong puntos. Kaya dahil sa ganong katwiran, yung puso nila nagiging matigas na. At yung puso din po nila ay nagiging pwedeng magtampo. Pero habang tayo po ay nasa loob ng church, di ba, sa pakikinig ng salita, lalong-lalo na sa mensahe ng lingkod ng Diyos. So kung meron tayong katwiran, habang tayo po ay nakikinig, so ibig sabihin, tayo po ay nililinis sa ating sariling katwiran. Tapos tayo po ay mapapasang-ayon na, yung salita pala ng Diyos, ito pala yung tama. Pero saan po ba nanggaling itong katwiran na to? Meron lang po akong babasahin isang verse sa Isaiah chapter 64. Puntahan ko lang po sa Isaiah chapter 64. Verse 6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. At tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. So dito makikita natin na yung katwiran pala na nasa atin ay marumi. Kaya habang tayo nasa loob ng church bilang taong ligtas, o umaten man sa church, dahil meron tayong katwiran, ito pala yung marumi sa harapan ng Diyos. Tapos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos, sa pamamagitan ng iglesia, ito yung naglilinis sa atin. Tinatanggal ng maruruming kaisipan, maruruming katwiran na ito. Dahil nga itong maruming katwiran ay parang basahan. Kaya di ba yung basahan po ay, ito po ay tinatapakan lang po. Wala pong gustong parang gawin itong kumot. Kaya itong basahan ay hindi malinis sa paningin ng tao. Kaya mismo, yung basahan ay kailangan linisin, kailangan labhan para gamitin ulit. So, meron lang po akong napansing verse dito. Sabi po rito, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi, na nalalanta gaya ng dahon kaming lahat. Nalalanta na gaya ng dahon kaming lahat. Familiar po ba sa inyo yung dahon? Nalalantang pagaya ng dahon. Kaya yung katwiran ay nalalanta na gaya ng dahon. Kaya kung titingnan po natin sa Genesis, ano po ba yung naging damit nila Adan at saka ni Eva? Diba? Dahon ng igos. So, sa mga hindi po nakakalam, babasahin ko lang po sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Verse 6. At nang makita ng babae ng bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. 7. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. So dito,
dito na nagsimulang yung mga tao ay nagdamit. Siyempre, at that time ay wala pong damit na kagaya po natin, na suot po natin ngayon. Di ba ngayon po ay parang may mga branded, mga Nike. Pero that time, sa panahon nila Adan at saka ni Eva, ang damit po nila ay dahon ng igos. Kaya ito po yung binabanggit sa sa Isaiah chapter 64, gaya ng dahon na nalalanta. Yung katwiran nila ay gaya ng dahon na nalalanta. Ibig sabihin, kahit na meron silang ganitong katwiran, ito pa rin po ay nalalanta. Tapos ito po ay hindi nagtatagal. Kaya pagdating sa Genesis chapter 3, sa panahon ni Adan at ni Eva, ito yung time na sila ay nagsuot ng ganitong dahon ng igos. Ibig sabihin, meron na silang katwiran sa kanilang sarili. Meron na silang knowledge ng katwiran. Di ba? Kung babasahin po natin, paano ba, bakit nga ba sila kumain ng puno ng, di ba sabi po dito sa verse 6, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin. Tapos dito ay kumuha siya, tapos binigyan niya din kanyang asawa na si Adan. Dahil ang utos po ng Diyos ay, sa Genesis chapter 2, verse 16, sabi po rito, Genesis chapter 2, verse 16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Dadapat sa kain ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Kaya dito, sinabihan ng Diyos yung dalawa na sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain na mayroong kalayaan. Pero mayroong pinagbawal ang Diyos na huwag kainin yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. At that time ay hindi pa po nila alam kung ano yung masama, kung ano yung mabuti. Kaya kahit na sila ay hubad-hubad, hindi nila alam kung anong mabuti at masama. Pero nung time na sila ay pumitas dito dahil sa dahil ni Satanas, sila ay pumitas. Si Eva ay pumitas, kinain niya, binigyan niya ang kanyang asawang si Adan. Kaya dahil doon, nadilat ka po ang kanilang mga mata at nakilala nilang sila'y hubad. Tapos ang ginawa nila, kumuha sila ng dahon ng igos at ito ay kanilang ginawang panapi. Ito yung idinamit nila. Gusto nilang takpan yung sarili nila sa pamamagitan ng dahon. So doon makikita natin na doon pa lang sa una nagsimula na yung pagsuot ng mga pangtakip sa katawan. Kaya ibig sabihin, alam na nila, Adan at saka ni Eva, kung ano yung mabuti at masama. Kaya ibig sabihin, pumasok din ang katwiran sa kanila kung ano yung tama at saka mali. Kaya dahil sa pagiging tama at saka mali nila, ito yung tama, dapat kailangan natin takpan yung damit na, yung ano ba yan? Katawan sa pamamagitan ng dahon ng igos. Pero pagdating sa Isaiah chapter 64, di ba? Ito lang po ay natutuyo. Dahon na natutuyo. So ibig sabihin, sa tuwing natutuyo yung dahon na kanilang ginawang panapi, sila po ay ulit ay tumatahi tapos ito ay pinangtatakip nila. Kaya paulit-ulit na lang ito. Kaya ibig sabihin, ito yung katwiran ng tao na paulit-ulit na ginagamit. So, dahil doon, napaisip po ako na yung ako din, siyempre lahat po tayo ay mayroong mga sariling kaisipan, may mga katwiran. So, pagdating po ng paggawa ng props, kaya meron din akong sariling katwiran na bakit parang walang naging kasunod ko na pwedeng gumawa ng props. Tapos, yung iba din, parang nasa ibang lugar, nasa lawag, sila ay parang tumutulong doon. Wala akong nagiging katuwang dito sa loob ng church. Kaya ako lang pong mag-isa ang gumagawa ng props. Kaya meron akong katwiran na, meron akong kaisipan na kailan ba matatapos yung paggawa ng props. So meron mga ganitong kaisipan akong
dumarating. Pero habang iniisip ko, yung paggawa po ng props ay hindi rin po talaga basta-basta. Tapos pagka nagawa itong props, pag oras na ng kantata, di ba yung maraming mga taong magbubukas ang kanilang puso. Tapos sila din pwedeng maligtas sa pamagitan ng pangangaral. Kaya dahil doon, yung puso ko rin naging komportable habang nag-i-stay sa loob ng church. Pero siyempre, hindi rin maiwasan po yung parang maraming mga katwiran, maraming kaisipan. Pero habang tayo po nasa loob ng church, nililinis po tayo sa ating mga katwiran. Gaya ng, di ba, yung katwiran natin, ito po yung marumi sa harapan ng Diyos. Pero may mga katwiran din ang tao na, di ba, sa pamamagitan ng gawa ko, ako ay makapunta sa kaharian ng Diyos. Pero sa binasa po natin sa main verse sa Romans chapter 10. Sa Romans chapter 10, mula verse 1, babasahin ko po muli. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, dadapot hindi ayon sa pagkakilala. Meron daw silang pagmamalasakit sa Diyos, ngunit hindi ayon sa pagkilala. Ano po bang ibig sabihin? Alam nila ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang mga tao, alam nila na ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Alam nila na ang Diyos ay lumikha ng tao. Pero hindi ayon sa pagkakilala. Ibig sabihin, alam nila, pero hindi nila kilala kung sino ang Diyos. Hindi nila kilala ang puso ng Diyos. Kaya pagdating sa verse 4, sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan at sa ikatutuwid ng bawat, verse 3. Verse 3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Dahil hindi nila, kahit na meron silang pagmamalasakit sa Diyos, dahil sa hindi nila ito kilala, kaya sa verse 3, hindi daw sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos, kundi gusto nilang maitayo yung sariling kanila. Ibig sabihin, yung sariling katwiran nila, gusto nilang itayo. Kahit na meron ng Diyos na meron siyang gustong ibigay na katwiran niya para sa atin, para sa mga tao. Pero ang tao ay ini-insist niya pa rin yung sariling katwiran niya. At hindi siya napasasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya ngayon, maraming mga tao ay kilala nila ang Diyos. Sila ay nagsisimba, nagbibigay ng ikapo, tapos every Sunday, sila ay present, napakaaga. Pero, hindi nila alam kung ano yung talagang ginawa ng mahal na Diyos. Kaya dahil sa hindi nila alam yung ginawa ng Diyos, ayaw nilang tanggapin yung katwiran na gustong ibigay ng Diyos. Hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Kundi, gusto nilang itayo yung sariling katwiran nila. Ano po ba yung sariling katwiran nila? Ito yung meron silang parang kakayanan para makapunta sa kaharian ng Diyos. Meron silang kakayanan para tanggapin ang kaligtasan. Diba? Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na may tayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Puntahan lang po natin sa Philippians, o Filipos chapter 3. Verse 8. Philippians chapter 3 verse 8. Oo nga, at ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko.
na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang sapagkat sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Verse 9, at ako'y nasumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran nga ang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya dito si Apostol Pablo, siya din mismo ay pinakahayag niya itong katwiran. Kaya sabi niya dito sa verse 9, at ako'y nasumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili. Walang katwiran sa Kanyang sarili. Dahil alam niya yung katwirang nasa Kanyang sarili, ang sabi niya po rito ay, sa makatuwid bagay sa kautusan. Dahil alam niya ang katwiran ng Kanyang sarili ay, ito yung kautusan. Kundi ang katwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya tinanggap niya yung katwiran ng pananampalataya na ito'y kay Kristo. Kasi kung titignan po natin, balikan po natin sa Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 4. Sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Kaya dahil si Apostol Pablo, ito ay pinahayag niya na yung katwiran na nasa kanya ay hindi ito yung totoo. Kaya yung katwiran na gusto niyang tamuhin ay yung katwiran na nakay Kristo ayon sa pananampalataya. Kaya pagdating sa verse 4 ng chapter 10 ng Romans, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid. Di ba yung si Pablo, sinabi niya na sinabi dito, at ako'y nasumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan. Kaya yung katwiran na nasa Kanya ay sa kautusan. Kaya sa verse 4 ng chapter 10 ng Romans, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid. Kaya ibig sabihin, kung titignan po natin yung mga tao, tayong mga tao, maraming mga tao ay kilala ang Diyos. Sila ay nagmamalasakit. Pero bandang huli, ay gusto nilang itayo yung sariling katwiran nila. Pero yung katwiran na nasa kanila, ay ito pala yung kautusan. Kautusan na nag-uutos, ito gawin mo para makapunta sa kaharian ng Diyos. Ay, ibig sabihin, ito yung katwiran ng kautusan. Pero si Pablo, natuklasan niya, yung katwiran na nasa kanya ay kautusan. Ito ay ayaw niyang tanggapin, kundi gusto niyang tamuhin lahat. Kaya ibig sabihin, gusto niyang tanggapin yung katwiran na nakay Jesus. Ayon sa pananampalataya. Kaya sa verse 4, sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Kaya kung babalikan po natin o pupuntahan po natin yung kwento ng yung babaeng nahuli sa pangangalunya. Kaya 'di ba, mula sa kautusan, 'di ba, sabi dito, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Dahil sa kautusan, gusto nilang patayin yung babaeng nahuli sa pangangalunya. Kaya sa pamamagitan ng kautusan nito, kinaladkad itong babae at dinala kay Jesus. Kaya ibig sabihin, ang kautusan, si Jesus pa rin ang kinauuwian ng kautusan. Ibig sabihin, pinakalas ay kay Jesus. Kaya sa pamamagitan ng kautusan na ito, itong katwiran, di ba yung katwiran ng mga Hudyo, mga katwiran ng mga taong hawak itong kautusan. Dahil meron silang katwiran na kailangan sundin ang kautusan. Di ba sabi nila sa John chapter 8, John chapter 8 verse 4. At sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalunya. Verse 5, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang inyong sabi tungkol sa kanya?
Kaya dito sa verse 5, yung kautusan pala ay ito yung gustong bumato sa babae. Ibig sabihin, itong kautusan ay gustong pumatay sa mga tao. Kaya kung titingnan po natin ngayon hanggang ngayon, di ba yung mga tao ay nagkakamali lang? Wala pong nakakasunod sa 10 kautusan. Kaya ibig sabihin, itong kautusan ay handa tayong batuhin. Kaya kagaya ng babaeng ito, nahuli sa akto ng pangalo niya. Pero dinala siya kay Jesus. Kaya bandang huli, itong babae ay naligtas po siya. Kaya kung titingnan natin, itong kautusan ay wala po itong kinalaman para sa ikaliligtas po natin. Wala po itong kinalaman para sa pagpunta natin sa kaharian ng Diyos. Kundi yung kautusan, ito yung gustong bumagsak sa buhay natin. Ang kautusan gusto tayong patayin. Gusto tayong, ibig sabihin, tayo ay nasusumpa sa pamamagitan ng kautusan. Kaya tingnan po natin sa Galatians chapter 3, verse 10. Sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Kaya mga tao na pilit sumusunod sa kautusan, ito yung sariling katwiran nila, ay sila po pala ay yung mga taong nasa ilalim ng sumpa. Bakit po kaya sila ay sinusumpa? Bakit po kaya sila ay nasa ilalim ng sumpa? Dahil sinusumpa raw yung mga taong hindi nakakasunod sa kautusan. Sabi rito, sinusumpa ang bawat hindi nananatili. Ibig sabihin, hindi nananatili, hindi nakakasunod. Hindi sila pwedeng manatili sa kautusan kasi hindi nila kayang sundin. Kung kaya nilang sundin ang kautusan, pwede po silang manatili doon. Pero sabi rito, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Kaya yung mga Fariseo at saka Hudyo sa panahon ni Jesus, kinaladkad itong babae. Kaya itong babae rin, dinala kay Jesus. Dahil ayon sa kautusan, hindi niya kayang sundin. Kaya dahil sa kautusan na to, itong babae nakatanggap ng sumpa. Dahil hindi niya kayang sundin eh. Pero buti na lang dahil sa biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, itong babae ay naligtas. Si Jesus ang kinauwian ng kautusan. Tapos kung titignan po natin sa Galatians chapter 3 verse 23, sa verse 23, ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay pahahayag pagkatapos. 24, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito sa verse 24, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Kaya ito ay perfect, bagay na bagay sa babae na nahuli sa akto ng pangulo niya. Kaya sinasabi ng kautusan, dapat kang mamatay. Dapat kang mamatay sa pamamagitan ng pagbato. Dahil hindi mo kayang sundin ang kautusan. Sige, punta tayo kay Jesus. Kaya itong babae ay kinaladkad, dinala kay Jesus. Kaya sa verse 25, dapat ngayon dumating na ang pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Kaya wala na daw tayo sa ilalim ng tagapagturo. Itong si babae ay wala na sa ilalim ng tagapagturo. Dahil siya po ay nakay Jesus na. Kaya nakakalungkot man isipin, hanggang ngayon maraming mga tao ay sumusunod sa kanilang sariling katwiran. Marami silang katwiran, pero yung katwiran na ito yung kautusan na nasa kanila. Kaya mula nung si Adan at saka si Eva ay kumain ng prutas ng pagkakilala o puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, doon na rin dumating ang ganitong kasalanan sa puso nila. At ito rin po yung namana natin. Hanggang ngayon, namana ng mga tao. Tapos, dahil sa gusto nilang takpan yung sarili nila, ay sunod nila itong dahon ng igos. Pero pagdating sa
Isaiah chapter 64. Itong dahon daw ay nalalanta. Kaya ibig sabihin, kahit araw-araw sila gumawa ng dahon ng igos, tumahi, ito pa rin ay araw-araw na natutuyo. So ibig sabihin, yung katwiran natin ay paulit-ulit din natin ito ay isinusuot. Kaya ngayon, di ba, yung habang tayo nabubuhay sa loob ng iglesia, di ba, halimbawa yung mga gawain, tapos kung ano yung sabi ng lingkod ng Diyos, kung anong sabi ng iglesia, marami tayong mga question, marami mga katwiran. Dahil sa katwiran na nasa atin, itong katwiran na to, ito yung nagsasarado ng puso natin. Dahil sa katwiran natin, ito yung nagpapatisod sa atin. Dahil sa katwiran na meron ako, ito yung nagbibigay tampo sa akin. Pero ano bang purpose ng iglesia? Ano bang purpose ng pagpunta natin sa loob ng iglesia? Ang purpose ng pakikinig natin, ito yung purpose para tayo makinig. Para tayo ay mahugasan sa ating mga katwiran, sa ating mga sariling kaisipan. So, ako rin nagpapasalamat dahil kahit, di ba, marami tayo, may iba't ibang mga trabaho. Pero sa akin, personally, marami din akong naging mga katwiran. Kaya yung katwiran na yun din yung parang nagpapatisod sa akin. Katwiran na yun din nagsasarado ng puso ko, nagpapatampo sa akin habang nag-i-stay sa loob ng iglesia. Pero dahil patuloy-tuloy na nakapakinig ng salita, ito pala yung ayaw ng Diyos. Ito pala yung basahan, parang basahang marumi, na gusto tayong linisin. Gusto akong linisin sa aking mga katwiran. Kaya balikan lang po natin sa Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 5. Sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. So, di ba? Sa verse 5, sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dito. Kaya wag po sana kayo malito. Yung mga taong nabubuhay ayon daw sa kautusan ay dito po sila ay nabubuhay. Nabubuhay sila sa alin? Sa kautusan. Nabubuhay sila na sinusumpa ang kanilang buhay. Dahil nga hindi nila alam yung katwiran ng Diyos. Kaya habang buhay sila ay sinusumpa na hindi makatanggap ng ganitong dakilang kaligtasan. Verse 6, datapwat sinasabi ng katwiran ayon sa pananampalataya ang ganito, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit sa makatuwid bagay upang ibaba si Kristo? O sino ang mananaog sa kalalim-laliman sa makatuwid bagay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay? Verse 8, dadapwat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. 9, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaya kung ipahayag daw po natin na si Jesus ay binuhay na maguli ng Diyos, tayo daw po ay maliligtas. Kaya ibig sabihin, di ba tayo po ay nagpapatotoo kung paano po tayo nakatanggap ng ganitong kaligtasan. Kaya ibig sabihin, ayon sa puso natin, ayon sa bibig natin, pinapatotoo natin yung nangyari sa krus 2,000 years ago. Tapos, sa verse 10, sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya.
Kaya ito yung pinaka-importante sa lahat. Ang lahat daw ng nagsisisampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Pero pansinin po natin, yung mga tao na naniniwala kay Jesus na bilang tagapagligtas, siya ay napako sa krus. Lahat ng mga church, kung tatanungin po sila, ganito po yung sagot nila eh. Tama, si Jesus ay tagapagligtas ko. Si Jesus ay tagapagtubos ng aking mga kasalanan. Naniniwala ako kay Jesus. Pero hindi sila nananampalataya na lahat ng kasalanan nila ay natubos na. Past, present, and future. Kaya ibig sabihin, dahil sa hindi sila nananampalataya doon, sila po ay mapapahiya. Sila ay napahiya na eh. Napahiya. Pero sabi rito, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Magaya ng nabanggit po kanina ng MC po natin, di ba? Sa Korea, hindi lang sa Korea kundi dito rin, yung iglesia daw po ay kulto. Dahil, di ba, tao lang daw ay nagkakasala. May mga tao nagsasabi kulto. Ibig sabihin, kung tayo rin manampalataya, kahit na tayo sabihan ng ganun, kung tayo nanampalataya lang kay Jesus na niligtas lahat ng ating mga kasalanan, hindi po tayo mapapahiya. Dahil meron na tayong assurance of salvation. Dahil nanampalataya tayo kay Jesus. Yung mga taong hindi nananampalataya, sila po ay mapapahiya. Bakit? Kasi po, meron silang sariling katwiran. Pero maliwanag na sinasabi sa Biblia, merong verse sa Biblia na yung pananampalataya at yung kautusan ay hindi pwedeng magsama. Tingnan po natin sa Romans chapter 3 verse 28. Romans chapter 3 verse 28. Kaya nga may pasisya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Dito po maliwanag na sinasabi, ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya lamang na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Yung pananampalataya at yung gawa ng kautusan ay hindi po siya pwedeng magsama. Kagaya po ng mantika at saka tubig. Sila po ay hindi nagsasama. Sila po ay hanggat maaari, mantika-mantika. Kung makikita niyo po, hindi sila naghahalo. Lumilitaw o lumulutang po yung mantika. Kaya ganun din po, yung pananampalataya at yung kautusan, gawa ng kautusan, ay hindi pwede magsama. Pero nowadays, maraming mga tao ay naniniwala sila kay Jesus, nananampalataya sila, na yung kasalanan nila ay tinubos na, pero sila pa rin po ay gumagawa ayon sa kautusan. Sumunod sa 10 kautusan, gumawa ng mabuti, humingi ng tawad, kasi ito rin po ay gawa ng kautusan. So, tayo po ay napakapalad kasi tayo po ay tinuturuan ay lamang po sa pananampalataya na nakasulat dito sa Biblia. Diba diba, ang gusto lang ng Diyos sa John 3:16, kung ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang gusto lang ng Diyos sa mga tao ay manampalataya lang sa ginawa ni Jesus at hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ito po ay pinanampalatayanan natin, hindi po tayo mapapahiya. Pero yung mga tao na pinagsama ang pananampalataya at gawa ng kautusan, sila po yung mga taong mapapahiya sa harapan ng Diyos. Kaya sila sasabihin nila, ako po ay gumawa ng mabuti. Ako po ay ginawa ko ang inyong kalooban. Pero sa harapan ng Diyos sila po ay mapapahiya. Ikaw ba'y nanampalataya sa aking anak, sa bugtong na anak? Na sa pamagitan niya lang, siya lang ang way para sa makatanggap ng ganitong buhay na walang hanggan. Sigurado magkaroon ng question mark sa puso ng taong yaon. Kaya tayo po ay nagpapasalamat dahil hanggang ngayon, itinuturo pa rin po sa atin. Di ba, sa bawat mensahe na napapakinggan po natin, nandun lagi po ang gospel Nandun lagi ang gospel. Bakit meron kayang gospel na naririnig?
Ibig sabihin, ito yung gustong ipaalala ng lingkod ng Diyos na sa pamamagitan lamang ng biyaya, tayo ay naligtas. Sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya, tayo po ay naligtas. Kaya ito po ay biyaya. Ito po ay nakasulat sa Efeso chapter 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya lagi nating naririnig, binabanggit ng lingkod ng Diyos na si Pastor Supart, itong gospel. Dahil gusto niyang i-emphasize na dahil lamang sa biyaya tayo po ay nangaligtas, hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Pero madalas, kung papansinin po natin, di ba, pag tayo po ay, di ba, kung ang tao ay pinupuri, ako po, halimbawa, ako ay pinupuri, ibig sabihin, pwedeng tumaas din po yung puso ko. Tapos hindi ko na pwedeng maisip yung biyaya na natanggap ko. Dahil ako na po ay magmamalaki. Dahil sa akin, ako ay nandito sa loob ng church. Ako ay ginagamit sa loob ng church. Kaya sana po, huwag tayong magkaroon ng puso na dahil tayo ay pinupuri. Dahil sigurado, yung puso po natin ay lulutang. Tapos, hindi na maisip yung biyaya. Di ba? Kung laging naririnig yung papuri, hindi po natin maririnig yung, hindi na po natin maalala yung biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Pero kung puro gospel ang naririnig po natin, doon, lagi natin maalala ang biyaya na ibinigay ng Diyos para sa atin. Kaya meron nga po mga patotoo. Dito rin po tayo ay nagpapatotoo kung ano yung nasa loob ng puso natin. Kaya nagpapasalamat din po ako na ito lang yung tanging Bukod Church na kahit anong klaseng kasamaan, pwedeng ipatotoo. Tapos pwedeng ipahayag din na si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang nagtubos ng aking mga kasalanan. Kaya sa kwento sa Biblia, nabanggit ko rin po nung last Sunday, si Jonas, di ba? Si Jonas. Inisip ko rin po yung buhay ko. Nagkaroon din po ako ng sariling katwiran na, di ba ako ay ligtas naman? Okay lang sa akin yung kaligtasan. Hindi na kailangan makinig ng salita dahil ligtas naman na. Hindi na kailangan umatid ng church dahil ligtas naman na. Hindi na kailangan makisama sa mga gawain dahil sure naman ang aking kaligtasan. Pero habang binabasa ko po yung kwento ni Jonas, si Jonas din pala ay tao ng Diyos. Sigurado ang kaligtasan niya. Pero ang Diyos, dahil gusto siyang gamitin, pero dahil mayroong katwiran si Jonas, siyempre sa Jonas chapter 1, wala pong binanggit dito kung ano yung naging katwiran ni Jonas. Pero pwede po nating ma-imagine na si Jonas ay napapagod na, ayaw nang sumunod sa salita, ayaw nang sumunod sa gabay ng Diyos. Pero sinabi ng Diyos, pumunta ka sa Ninibe, ikaw ay sumigaw doon, humiyaw. Ibig sabihin, mangaral. Pero si Jonas ay pumunta sa Tarsis, gustong humiwalay sa gabay ng Diyos. Dahil nga, meron siyang katwiran. Sapat na sa akin yung kaligtasan. Ayoko nang mapagod, ayoko nang mangaral. Pero ang Diyos pa rin ay kumikilos sa Kanya. Ang Diyos pa rin ay gumagabay sa Kanya. Kaya hanggang sa bandang huli, lumabas sa patotoo ni Jonas na ako ay natatakot sa Diyos. Diyos ay gustong kumilos sa akin. Kaya di ba, tayo ay nasa loob ng church. Tayo po ay ligtas na mga tao. Tayo rin po ay nagsisimba. Minsan dumarating din po yung kapagawaran sa atin. Pero wag po kayong mag-alala. Ang Diyos ay kikilos at kikilos. Gusto man natin umiwas, pero ang Diyos ay gagawa ng paraan. Minsan, lumalabas sa mga patotoo ng mga kapatiran. Hindi ko alam kung nararapat ko ba itong banggitin. Pero ito po ay patotoo nung last Sunday ng isang sister. Di ba sinabi niya, kung hindi ako gagamitin sa pag-play, ako ay papatayin ng Diyos, parang ganun. Parang walang silbi.
Parang hindi nagagamitin ng Diyos. Kaya kung titignan po natin yung mga taong ligtas na umiwalay sa loob ng iglesia, yung buhay nila ay naging masama dahil kasama ng mundo. Although sila ay nakarinig ng ganitong kaligtasan, pero dahil sila ay nahaluan ng gawa ng mundo, kaisipan ng mundo, buhay nila ay nagiging marumi. Bandang huli, di ba? Yung kalooban ng Diyos ay dumating po sa kanila. Sana ito po ay parang nagiging warning sa atin. Sa tuwing may mga kapatiran na umaalis ng iglesia, mababalitaan na lang natin kung ano yung nangyari. Sana po ito ay nagiging warning po sa atin. Kaya si Jonas din, ganun din po. Siya po ay ligtas, kagaya po natin. Pero ang Diyos ay kumilos sa kanya, although gusto niyang umiwas. Kaya tayo rin po, sa mga gawain po natin, tayo po ay nabibigatan, gusto po natin umiwas. Pero ang Diyos ay gumagawa po ng paraan. Ito rin po ay dumating sa puso ko habang binabasa ko yung kwento ni Jonas. Kaya ang pinaka-importante, tayo po ay ligtas, di ba? Hindi ayon sa ating sariling katwiran, kundi yung katwiran na gustong ibigay ng Diyos, na si Jesus, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. So, nagpapasalamat po ako. Siguro hanggang dito na lang po ang aking salita. Medyo napaaga po. Siguro masaya po kayo kasi maaga po tayo. So, sa next Sunday, ihanda po natin yung puso natin sa pakikinig ng salita mula sa lingkod ng Diyos. So hanggang dito na lang po, manalangin ako para tapusin. Amang Diyos, maraming salamat po sa oras nito na ibinigay po ninyo para sa amin, sa aming mga kapatiran. Ang pinaka-importante sa lahat ay yung pakikinig ng salita. Dahil araw-araw, habang kami nabubuhay, kami rin po ay nabibigatan. May mga kaisipan, may mga katwiran sa amin. Pero yung katwiran na ito ay basahan sa harapan po ninyo. Ang dahilan na kami ay nakikinig ng salita para itong katwiran naming marumi, pwedeng mahugasan sa pamamagitan ng salita po ninyo. Kaya nagpapasalamat po kami, Ama, dahil sa mga gawain na ibinibigay niyo po sa amin, ito rin po ay nagiging burden actually sa amin. Pero sa kalikod nito, merong ganitong biyaya. Kung merong isang puso sa pakikisama sa ganitong gawain, Bible o crusade man, World Camp man, o paggawa man ng Christmas kantata, ito po ay nagiging mabiyaya. Kaya bawat isa po sa amin, bigyan yung isang puso para sa ganitong gawain. Sa pamamagitan din po ng Christmas kantata, maraming mga kaluluwa ang maliligtas, matatats, at pwedeng makonect habang sila ay nakikinig. Pasalamat po kami, Ama, sa oras na ito. Itong oras kami nagpasalamat. Kami lang sa pangalan ni Jesus. Amen.